Magandang araw sa inyong lahat. Ang topic na naman na isi-share ko sa inyo ngayon is yung 10 health benefits ng tubig. So tapusin nyo ang video na to para malaman nyo kung ano ang kahalagahan ng tubig at 10 health benefits para sa sarili natin. Ako nga pala, si Leoner, isang bumbero at emergency medical technician na mahigit halos 2 dekadang nagre-responde as part ng emergency services at isa rin po akong fitness enthusiast. So bago ko i-share sa inyo yung 10 health benefits ng tubig, ay meron ako sa inyong i-share. Noon, matamlay po ako palagi at hindi lang yun, palaging sumasakit yung ulo ko. Yun po yung naging problema ko. At hindi lang yun, halos araw-araw na lang always low po yung energy ko. So, binago ko yung sistema ko kasi nga for how many years, yun ang palagi kong napapansin sa sarili ko. Pagising sa umaga, din hindi nakaabutan ng tanghali, medyo matamlay na ako. So, napag-alaman ko through sa pagbabasa at research na meron palang dapat gawin sa sarili mo. At isa na dyan yung pag-inom ng sapat na tubig para sa sarili mo. So sa tubig na yan, dapat tama yung pag-inom mo. Sa kababaihan, meron silang dapat na 2.7 liters at sa kalalakihan naman is 3.7 liters. So magkaiba po yung need ng babae at lalaki dahil po yan sa exertion ng lalaki versus sa babae. So mabibigat po yung ginagawa araw-araw ng lalaki kaysa babae. So ang katawan po natin is meron po tayong around 70% of fluids, which is kaya po kailangan po nating uminom ng tubig araw-araw. So nung nagre-research ako, so yun po yung pala yung sikreto, yung tamang pag-inom. So pag sakto yung pag-inom, naiiwasan yung maraming sakit at hindi lang naiiwasan yung maraming sakit, nagkakaroon ka po ng wellness sa sarili mo at magaan po yung pakiramdam mo. Ngayon, ito po yung 10 health benefits ng tubig kung tama ang pag-inom araw-araw. Una is hydration. Ito po yung nagbibigay function sa ating mga cells, tissues at organ, at hindi lang po yan, isa din po itong pag ang tubig po, yan po yung nagbibigay daloy o transportasyon sa mga nutrients at oxygen sa ating katawan papunta sa ating cell. So maganda po ang hydration mo pag tama at sapat yung pag-inom mo ng tubig. Pangalawa is meron ka pong maayos na kalusugan sa balat kasi nga dahil sa tubig, nagmo-moisturize po yung skin nyo at maliwanag at may chance po na maliwanag at kikinis yung kutis nyo dahil po sa tubig, dahil sa tamang circulation sa buong katawan. Pangatlo po, tutulong po ito sa pagtunaw sa digestive system mo. So, ang reason po ng constipation is kulang po sa tubig at hindi lang po yan sa true digestive system, tinutulungan po yung katawan natin sa pag-absorb ng mga nutrients papunta sa ating mga organs na nagdudulot ng maayos na kalusugan. Ang apat po is pag-regulate ng body temperature dahil sa pawis at evaporation, kahit nag-exercise ka at pinapawisan, so medyo kinokontrol po niya yung temperature mo at hindi yan po yung cause na hindi kayo magkakaroon ng heat stroke o mataas na blood pressure. Panglima is ang pag-inom ng tubig at sapat ay nagbibigay din po siya ng makakatulong din po yan sa strong immune system. Kasi po, fina-flush niya yung mga toxins sa ating katawan at tinutulungan yung mga arteries natin o veins na magkaroon ng maayos na pagdaloy ng dugo papunta sa ating mga organs. Pang-anim po is
nakakapagpababa po ng timbang yan. So, kaya nga po importante na titingnan natin yung tamang pag-inom ng tubig. So, karamihan po sa atin mahilig sa kape, sa mga soft drinks na mataas po sa calorie, at hindi lang po yan, mataas po yung caffeine at glucose. So, pag pure po na tubig ang iniinom nyo na may tamang pH balance, so nakakapayat po yan. So, kasi po ang tubig is low calorie po yan at nakakabusog po yan. So, kung bago po kayo kumain, iinom kayo ng maraming tubig, so konti na lang po yung kakainin nyo kasi nga nauna yung tubig sa inyo. So, nakakapayat po yan at namamanage nyo po yung timbang. So, pang-pito is nagkakaroon po kayo ng strong energy. Kasi po dahil sa dehydration, naging alert po kayo at maging energized. Ang reason po niyan is hindi po kayo madaling mapagod kasi nga hydrated po yung katawan nyo. Pangwalo is pinoprotect po niya yung kidney nyo at pantog. Kasi nga finifilter ng tubig dahil sa dugo, finifilter niya yung mga waste sa dugo mo at naiiwasan po yung kidney stones at UTI. So sa pamamagitan ng tamang pag-inom ng tubig, naiiwasan po natin yung UTI at isang malaking bagay po yan sa kalusugan natin. Ngayon, pang-siyam is na-maintain po natin yung blood pressure. So dahil po sa tamang blood volume na binibigay sa dugo, kasi nga umiinom po kayo ng sapat na tubig. So magiging normal po yung blood pressure nyo. At ang pang-sampo na napaka-importante na binibigay sa kahalagahan ng pag-inom ng tubig is strong brain function po. So kalimitan, ito po yung naging problema ko noon kasi nga sumasakit po yung ulo ko. At hindi lang yan, wala po akong masyadong focus sa sarili ko. Ang reason pala is kulang pala ako sa tubig. Kasi nga yung nutrients, tsaka oxygen, tsaka need ng katawan ko, hindi nagkukulang po papunta sa brain. So pag maayos yung pag-inom mo, manonormalize po yung brain functions at na-maximize yung potential ng brain mo na gamitin para magkaroon kayo ng focus at clarity para sa sarili nyo. So bakit ko ba ito ginagawa at sinishare? Kasi karamihan sa atin mahilig po sa mga soft drinks, mahilig po sa mga caffeinated drinks, which is nagiging sticky po yung dugo natin. At hindi lang po yan, nagiging imbalance po yung nutrients at hinahatid na nutrients na kailangan ng ating katawan. So, isang malaking bagay po ito para sa sarili natin na malaman natin. At ang isa lang po ang paniniwala ko, pag maayos po yung pag-inom nyo, sa buong araw, feeling energized po kayo. So, ito, samahan nyo ako na i-share ito sa inyo, sa mga kilala nyo na always na uminom ng tamang percentage ng tubig sa katawan nyo. So, inuulit ko, para sa mga babae, umiinom dapat sila ng 2.7 liters at para naman sa lalaki, 3.7 liters. Tandaan, Pinoy aasenso ka pag may kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa kalusugan mo.